Grabe. Ito po palang si Lacson ay talagang merong record po ito na tagapagtanggol ng mga kasamahan niyang mga magnanakaw. Opo, tama po yung narinig nyo. Si Lacson po ay tagapagtanggol ng mga kasamahan niyang mga magnanakaw. At tama, yung hindi na pababalita ito na nagnanakaw or nag-i-insert or ano pa man, pero binabayaran ito noong mga ipinagtatanggol niya. Kagaya na lang nitong si Enrile. Ipinagtanggol niya si Enrile. Ngayon, wala ni centavos na naibalik si Enrile sa kanyang pinagnanakaw. Ito po ang katibayan, ano, para wala po kayong masabi sa akin. At talaga po pala may record ito ng tagapagtanggol ng mga magnanakaw itong hayop ito. Ito po. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Rafi Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Hindi lang si Quezon... Ay, mali po. Pero, hindi, nagkamali man ako ng play, pero ganun na rin po. Tingnan nyo, yung iniidolon yung Rafi Tulfo, magnanakaw din ang putang ina. Sandali, hanapin ko lang po. Yung talagang ugali na ni Panfilo Lacson ang magtanggol sa mga kasama niya mga magnanakaw. Yeah? Grabe. Saan pa pupulutin talaga itong mga kababayan natin? Saan ba yun? Ayan, kita nyo na. At si Juan, itong si Rafi Tulfo na inyong iniidolo, sangkot din. Oh, tingnan nyo. Ito na po. Noon pa ba ay talagang gawain na ni Lacson ang magtanggol sa mga magnanakaw. At siyempre, natural ito. May bayad ito. Ipagtatanggol niyo yung kasamahan niya, magnanakaw yung kasamahan niya, tapos siya ang tagapagtanggol. Ito na po, ang katibayan, ha? Para wala kayong masabi. Kini-question ni Senador Miriam Defensor Santiago ang mungkahi na italagang Special Independent Investigator si Senator Ping Lacson kaugnay sa pork barrel scam. Halimbawa, itong Lacson na ito. Opo. Maliwanag na kampi niya si Enrile. Kasi noong nag-away kami ni Enrile tungkol doon sa mga Christmas bonuses na yon, ayaw ipalitaw ni Enrile. Hinamon ko si Enrile, magdebate kami. Ang sumagot si Lacson. Bakit po sa tingin ninyo unfit itong si Senator Ping Lacson para maging Special Independent Investigator kaugnay sa pork barrel scam, ma'am? Ping Lacson. Kailanman kami sa Senado, hindi nag-appoint ng investigator and there is no provision in our Senate rules for that. This is an innovation being proposed without any legal basis. Alam mo, ang suspetso ko dito ay itong mga nasangkot na senador sa PDAP na mga NGOs na peke daw. Itong iba dito, mga potential presidentiables or vice presidentiables sa 2016. Ayaw man natin o gusto natin sila, hindi pa natin alam kung may kasalanan sila o hindi. Natural, gusto nating lumitaw ang katotohanan. The fact is, they are eyeing the presidency. Maaga pa gusto sirain na ang magiging katunggali nila sa 2016. Kaya kung lagyan mo ng investigador na laban na Antibano, kaya magiging character assassin itong Lacson na ito. Kasi political kara is very... Ganyan po yung ginagawa niya kay Gutisa, di po ba? Ganyan po yung ginagawa niya kay Gutisa na parang pinapahina niya yung mga statement ni Gutisa. Ganyan kaya may record pala itong bakla na ito. Ayan. Very complex, very truncated. Dapat yan, lawyer, kasi hindi siya abogado, tsaka tingnan mong lingwahe niya. Judge it for yourself since you're a UP graduate. Tama ba yan na ang top figure magsasalita tungkol sa katunggali niya
Habilitation staff ang tilalakso ng paratang ni Senador Miriam Santiago na nagpapakalat siya ng maling impormasyon para pagtakpan si Senador Juan Ponce Enrile sa pork barrel fund scam. Well, thinks Senator Juan Ponce Enrile has a hand in the latest expose of former Senator Panfilo Lacson. Santiago questions Lacson's statement that the family of Janet Napoles gave him a draft affidavit reportedly naming 12 senators and more than 100 congressmen in the corruption scandal. Santiago says Lacson showed no proof the affidavit was authentic. Napoles' lawyer Bruce Rivera confirms that Napoles approached Lacson before meeting with Justice Secretary Laila de Lima Monday. Santiago says she believes Lacson is only speaking to prevent Napoles from naming Enrile as the scam leader. Santiago has repeatedly tagged Enrile as the real mastermind, the brains behind the scheme. She says, quote, "There's no secret that I think the most guilty here is former Senate President Juan Ponce Enrile. No matter what the..." Tingnan nyo. Talagang kwan. Yan na pala talaga ang gawain itong bakla na Lacson na ito. Na makita ko ito, sasampigahin ko ito eh. Kita ko lang yan, kwan yan, dahil sa public places, halimbawa yan. Kahit pa may bodyguard yung hayop, sasampigahin ko yan. Gawain na ito. Gawain na rin niya, halimbawa, kagaya ng Enrile. Nangulimbat si Enrile. Magkano yan? Lalo na yung, maiba pa yung mga, kay Janet Lim na pulis na yun, iba pa yun eh. Yung mga bonuses pa na yan. Ang kanila dyan, ang usapan dyan, halimbawa, kung may mga kasamahan tayo, kagaya na Senador Miriam Santiago na pupuna sa akin, yan ang sasabihin ng Enrile, ikaw ngayon ang tatayo. Ikaw ngayon magtatanggol. O ito ang sayo. Na ganun yan. Magtatanggol ba na walang bayad yan? Kaya ganun din itong ginagawa niya rito eh. Kaya sabi ko, from the very start, nung sinisiran niya itong si Gutisa, buisit to, baka isang malita rin ang natanggap nito kay Bangag eh. Kaya dapat ito, mga kaibigan, instead na dyan kayo sa Lunita, na maraming hassle dyan, na mag-rally, yan na lang ang sugurin natin yung Senado at saka Kongreso. Palayasin na lang natin yung mga congressman at saka mga senador dyan. Yun ang pinaka madaling gawin. Pero dito nga sinasabi ko rito, pag itong si Bangag ay talagang ayaw bumaba, pero ang sinasabi niya parang gusto na raw niyang bumaba at uuwi ng araw ng Ilocos yan, nagbago na naman. Palibasa nga, Bangag. Wala po, hindi po ninyo mapapaalis yan. Hanggat hindi kumakampi sa mga taong bayan itong AFP at itong mga kapulisan. Pinakadabis dyan, sige, yan na lang Senado at saka Kongreso ang palayasin natin yung mga senador na yan. Total mga kawatan yan eh. Mga kanito, mga certified na mga magnanakaw itong mga senador at saka mga kongresistang ito. Ito ang dapat natin sugurin na yan, palayasin na yan. Aywan ko kung may ito lang pinaka maganda rito eh. Kisa mag-aksay tayo ng oras diyan sa Lunita, sa EDSA, wala eh, hindi yan. Kahit pa magkabugret-bugret na kayong kasisigaw diyan ng resign Marcos, wala yan, hindi. Yan na lang. Total ito, imaginin mo ilang taon pa, 3 taon pa. Di 3 taon pa na trilyon ang ibabudget itong mga putang inang mga congressman at saka itong mga senador na ito. Iyan ang pag-isipan natin, bayan. Kubin natin na Senado at saka Kongreso. Yan ang wag na wala ng alisan. Patayan akong patayan. Buisit talaga itong mga ito. Yung kay na ito, tingnan nyo kay Rapi. Rapi Tulfo, sangkot pala, may resibo, hindi lamang si Aljor. Kaya pala itong Rapi Tulfo na ito, tahimik itong hayop na to. Yung pala, nakakulimbat na sa PCSO, nakakulimbat pa rin sa flood control itong hayop na ito. See? Anyway, sige. Mayroon pa pong iba. At ito po, ayan, sa totoo lang po, nagkakagulo na.
sa kasalukuyan sa Malacanang, ha. Nagkakagulo na po dahil ito, ha, ayoko na po magsalita. Panoorin nyo lang po ito, ha, kung bakit nagkakagulo. Ayan. Tensyon sa Malacanang matapos ang sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit ng ilegal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na akusasyon ni Senator Amy Marcos. Sumama na rin ang PDP laban sa panawagang isa-ilalim sa hair follicle drug test ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Humihigpit ang tensyon sa Malacanang matapos ang sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit Yan po. Humihigpit raw ang tensyon sa Malacanang. Pero kahit pa anong higpit ng tensyon yan, sabi ko nga po sa inyo, hanggat hindi ang umaakto dito yung mga AFP or mga sundalo at mga kapulisan, hindi pa rin po, wala po yan. Tandaan po ninyo, wala pong mangyayari dyan. Kaya ang gawin na lang po talaga natin dyan, hanggat hindi pa kumakampi sa Pilipino o sa taong bayan ng mga sundalong mga supot na ito, palagay ko ay mag-chat sa muna tayo. Ayan. Dísame mucho. Ayan. So, yan naman pong naka-upload ko dyan yung nakahandosay, natagpo ang nakahandosay itong tatlong malilibog na matandang ito. Gawa-gawa ko lang ba yun? Hindi po. Kabi-kabila po dyan. Nandyan po sa mga reels, nandyan po sa TikTok, nandyan po sa vlog ni Maui Spencer na nagpakantit. Itong mismo sa Kabangagan, itong mismong bangag na ito, nagpakantit sa puwit. Maging itong asawa niya, nagpakantit din. Sabi ko sa inyo, sabi ko nga, mayroon bang magagawa na matino yung pag ikaw ay lulong? Naku, mag-chat na lang tayo. Ayan po, at so nakakadiri talaga. Imaginin mo, itong mismong si Bangag nagpakantit. Yung ang kumantit yata dyan, si Kumar. Ang kumantit. Imaginin mo. Pati ito rin sa asawa niyang si Butod, kinantit din. Paano nagkapunit-punit nga daw ang bilat niyan? Kasi nga, wala nang dagta. Maganit na. Kulubok-kulubot na. Kapag pinasukan mo yan, kasama na yung bibig. Pumapasok sa loob, kaya nagkanda punit-punit na. Ay siyempre, Indiano, ang kakantit sa iyo ay mapupunitan ka talaga. Maliban na lang kung nagdala sila ng isang balding mantika. Ito si Kwan mismong Bangag. Akala nyo lang ha, na puro Kwan lang yung sa akin, imbento. Hindi po. Nandyan po yan, nagkalat po sa Reels, nagkalat sa TikTok, nagkalat dyan, isa na rin dyan, panoorin nyo yung si Kwan. Yung kaibigan po natin ito, si Maui Spencer. Si Miss Maui Spencer. Kanin po nyo panoorin. Literal na sinabi niya na nagpakantit. Itong si Bangag, madinin mo, kakantitin ang puwit mo. Hayop, kadiri ang hayop ito. Mga pan talaga, mga baboy talaga itong mga animal na ito. Wala na talagang magawa sa buhay. Puro kababuyan na lang ang pinagagawa.
Ay, nako, Diyos mio. At, ito pa, ha? At, hindi lamang po yan, eh. Ano ba ito? Sige. Sina Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson kasama sa top 51 government officials na iniimbestigahang sangkot sa 1 trillion flood control project scam. Kaya pala todo protekta sila kay President Bongbong Marcos kasi pag bumagsak ang boss nila, diretso silang lahat mahahatak pababa, matatanggal sa pwesto, makakasuhan at malalantad ang baho. Imaginin mo, 1 trillion itong pinagtatanggol nila kay Bangag, itong si Tito Soto at saka itong si Lacson. Putra, maliwanag na po dyan yung tig sa 10 billion itong mga pa na ito. Itong 2 kumag na ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya ganun lang magtanggol ito. Kaya lahat na lang ginagawa ko yung paninira para mawala ng bisa yung mga statement ni Gutisa. Ito, lumalabas lahat eh. Nila sa publiko. Kaya kahit napakaraming ebidensya, kompletong documentation, photos, videos, at first-hand witnesses, ginagawa nila ang lahat para baliktarin ang kwento, gawing fake news at palabasing inosente si President Bongbong Marcos at protektahan ang mga kasamang mga congressman o politikong sangkot sa 1 trillion flood control project scam para makaligtas sa kaso. Imagine, ang witness na si Orly Guteza, grabe ang harassment, buong pamilya niya damay, sinasaktan, tinatakot, dinidetain, pilit pinaparekanta ang tunay niyang statement. Ganito ba ang ugali ng isang matinong presidente, senador o public officials? Ito ba ang klase ng opisyal na dapat nire-respeto? Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. Dito kayo kumilos. Totoo bang elected senator kayo o peking elected senator lang? Mga opisyal bang may malasakit sa bayan? O mga tautauhan lang ng mga kriminal? Drug addict protectors at protector ng magnanakaw, kawatan at kurakot ng mga politiko? Habang ang taumbayan nalulunod sa baha, sila naman nalulunod sa milyon at proteksyon. Habang ang ordinaryong Pilipino nagugutom at nagdurusa, sila busy magtago ng ebidensya at iligtas ng boss nila na si President Bongbong Marcos. Grabe, walang hiya, walang puso, walang malasakit. Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson, kung tunay kayong elected senator, ganun nga. Kaya talagang itong tagapagtanggol itong mga animal na ito, itong Soto na ito. Palibasa nga mamamatay na rin yan. At itong si Lacson, pansinin nyo, wala na eh, maimpis na yung mukha ni Lacson eh. Mamamatay na rin yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya, kwan yan eh. Kaya sa totoo lang, wala talaga mangyayari na dito sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya, walang pinakamaganda. Akupahan na natin yung Senado at saka Kongreso. Yung mga walang bahay dyan sa Metro Manila, ilagay na natin dyan, okupahan na nila yan. Akupahan na nila yan. Para mapakinabangan naman yung building ng Kongreso na yan. At yan mga tinaya yung ilang 32 billion na building ng Senado na yan. Aywan ko, hanggang ngayon di pa natatapos yan. 32 billion. Akupahan na rin natin yan lahat at ilagay natin dyan yung mga kababayan nating mga walang mga bahay. Dyan natin ilagay. Lalo na yung mga, total sila naman ang nagnakaw ng pira ng bayan at nagkakanda baha na. Ang wala nang pinipili itong baha. Everywhere na baha. So lahat ng mga kababayan nating binabaha, dyan natin ilagay. Yan na lang. Hayaan na natin yan, si Bangag na dyan. Magpakabangag na lang siya dyan. At magpakalulong na lang siya dyan. Anyway, ay pansamantala, bago uminit ang ulo natin, ay magchatcha muna tayo. Ayan. Ayan. So, yan po. Di wala na tayong pasusilduhin. Papaliwanag ko lang sa inyo ha, mga kababayan. Ang mga sweldo ng mga animal na yan, mula Kongreso hanggang Senado, sige, i-fix na natin. Tigti 300,000. 300 na kanyan. 300 na congressman yan at 24 na senador. So, 324 na pinapasahod ng
gobyerno ng 300,000 monthly bawat isa. Wag muna kayong kuhan. Pakinggan nyo. Maliban dyan, bawat isang senador at bawat isang kongresista mayroong tigto 2 milyon na allowance. Bawat isa. So, 324. Kuhanan nyo. May tigto 2 milyon bawat isang mga yan. See? Gets nyo? Imaginin mo yung mga pinapasahod natin mga hayop na yung mga kuhan. Plus, magnanakaw pa ang mga animal yan. Bilyon. Saan pupunta? Saan pupulutin itong mga kababayan natin kung ganito ng ganito ang nandyan sa gobyerno natin? Kaya sabi ko nga mabuti nga ito na sinadjust ko Naakupahan na lang yan. Wag nang papasukin dyan sa Kongreso, sa Senado itong mga senador at mga congressman na mga magnanakaw lahat yan. Kisa naman, ang i-recommenda ko, pagpapatayin itong mga ito, di mas maganda, akupahan na lang natin ang building na para wala ng congressman at wala ng senador dyan. Na pinapasahod natin ng 300,000 a month, bawat isa, plus 2 milyon, bawat buwan din yan, bawat isa rin yan, plus itong mga kickback ng mga hayop na ito, kaya ang nagiging resulta, ang apektado rito, itong mga kababayan natin na naglalango yan sa baha. Samantalang sila, naglalango yan sa pira. Putang ina nyo. Hayop kayo. See? Wala na po. Wala na. Huwag nyo nang isipin na mapapatalasik nyo pa itong si Bangag. Huwag na. Huwag nyo nang isipin yun. Kaya yung rally na yan, instead na mag-rally ka dyan, yan ang akupahan natin yung Senado at saka Kongreso na yan. At dyan natin ilalagay yung mga walang bahay ng mga kababayan natin. Yan na lang po. At wala na ito na lang masaya rito So, ayan po. So, ngayon, alam nyo na. Na totoo yung aking ibinalita rito na natagpo ang nakahundusay itong 3 matatandang malilibog na ito at hinang-hina dahil sa pinagkakantit na pala ito. Mga immoral kayo, mga baboy kayo, mga, ewan ko kung ano pang pwedeng itawag sa inyo mga hayop kayo. Ano pang pagmamalaki nyo sa mga bilat ninyo, wala na. Para nang angkwan yan Para nang ampalaya na korinot na hindi mo maintindihan Walag na. Pero ewan ko bakit naglilibog pa itong mga ito. Pinipilit. Palibasa nga may pirang pambayad. Ganyan yan. Pipilitin kahit na hindi na pwede. Ito namang ginawa nitong siko na ito sa Kabangagan. Pati sa puwit niya, nagpakantit din. Hayop na to. Anyway, kababuyan lang. Sige, maraming salamat po. At sa lahat po ng aking mga subscriber, ito lamang po ang tandaan ninyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.